guys! Welcome back to our channel. And today is the day. May bago na naman kaming episode. Pero bago tayo magsimula, salamat po sa patuloy niyo panonood niyo po. Please subscribe to our channel. And also like this video and share niyo po sa inyong mga kaibigan. Welcome back po sa channel namin. Masaya kami nandiyan kayo, nanonood kayo sa amin. Today topic namin ay Pinoy driver sa Canada. Okay, so first question. Paano mo nagamit yung driving experience mo sa Pilipinas dito sa Canada? Yung driving experience ko, nagda-drive na ako since 2010. Dumating ako dito 2015, so 5 years na yon na yung driving experience. Ang purpose noon, nung 5 years na yon ay para sa insurance ng kotse mo. Mas matagal ka na nagda-drive nang wala kang aksidente or violations, mas mababa ang insurance premium mo ng sasakyan kada buwan. Para mapatunayan mo yon, kailangan mong kumuha sa LTO ng driver's abstract. Pagkakuha mo na sa LTO, ipapa-red ribbon mo siya. Pagdating mo naman sa Canada, sa Winnipeg, ibibigay mo siya sa MPI. Dito sa Halifax ay Access Nova Scotia. Ang counterpart ng dalawang yun, yung MPI at Access Nova Scotia sa Philippines, sila ay LTO. Pag binigay mo yun sa kanila, i-review nila yun, makikita nila na may driving experience ka sa Philippines. Yung babayaran mo na insurance premium every year or every month ay bababa. Yan. So, ito po siya. Ito yung kinuha ko sa LTO. Driver's Abstract. Pagkakuha ko ng LTO, red ribbon po ako sa DFA. So yan, bibigay nila sa ito pagdating mo dito at magpapalisensya ka na. Bibigay mo to sa MPI sa Winnipeg, Access Nova Scotia dito sa Nova Scotia. So sunod na tanong, paano ba magpa-register ng sasakyan dito sa Canada? Una sa Winnipeg muna, since doon ka Sa Winnipeg, pagpaparehistro mo ng sasakyan, ang experience namin doon ay yung bumili kami ng second-hand na sasakyan. Iba ang rehistro ng sasakyan ng brand new kaysa sa second-hand na binili mo sa private na tao. Sa dealer, pag bumili ka ng sasakyan, katulad sa Philippines, sila nang bahala magparehistro. Pag bumili ka ng second-hand mula sa private na tao, ikaw ang bahala magparehistro noon. Ano-anong kailangan mong gawin para maparehistro mo yung sasakyan na binili mo. Sa Winnipeg, number 1, kailangan mo ng safety inspection na hindi pa expired. Tapos, kailangan mo ng TOD, Transfer of Ownership Document. Yun yung Certificate of Registration ng dating owner sa likod ng may TOD. So, yun ay ibibigay mo kasama ng safety inspection. Yung pangatlong kailangan mong ibigay ay Bill of Sale. Patunay na binili mo yung sasakyan. Pagka nakuha mo na po yung tatlong yon, pupunta ka ng Autopack Agent or MPI. Pag pumunta ka na doon at binigay mo po yung mga documents na yon, bibigyan ka nila ng registration ng kotse. Kung wala ka pang plate number, bibigyan ka nila ng bagong plate number. Lilipat na nila yung registration sa pangalan mo, pwede mo na siyang magamit. Galing ka sa Winnipeg, papunta ka sa Halifax, paano mo mapaparegister yung sasakyan mo? Kailangan mo ba magpalit pa ng plates? Yung sasakyan mo galing Winnipeg, Manitoba, dadalhin mo dito sa Nova Scotia, Halifax. Ang kailangan mo pong dalhin ay yung Certificate of Registration. Kailangan mo siyang ipa-safety. Regardless kung safety po siya sa Winnipeg. Let's say safety siya bago ka umalis. Ibig sabihin, pagdating mo dito, hindi pa siya expired. So, hindi nila i-acknowledge yung mga safety inspection galing or outside ng Nova Scotia. Yung ibang tawag doon sa safety nila ang tawag nila dito ay Motor Vehicular Inspection. Gumagawa po nun ay mga certified mechanic ng Nova Scotia. Kung dinala mo yung sasakyan mo galing ibang province, kailangan mo ng Certificate of Registration ng sasakyan mo, Motor Vehicular Inspection or Safety Inspection. Hindi mo naman kailangan ng Bill of Sale dahil hindi ka naman bumili dito ng sasakyan. Dinala mo naman yung sasakyan mo. Dadali mo siya sa Access Nova Scotia. Wala kasi dito ng Autopack, parang one-stop shop na sila na rin yung magre-register. Dito hindi, ikaw lahat ang gagawa ng mag-isa. Pag pupunta ka sa mechanic for MBI, pupunta ka na Access Nova Scotia, bibila ka doon. Dalawa ang hihingin mo doon. Certificate of Registration at saka Vehicle Permit. Vehicle Permit
ay license plate. Ang certificate of registration, siya yung paper na inilalagay mo sa glove box na nakarehistro yung kotse yun sa pangalan mo. Pagdating mo dito, since may iba kang plate number mula dun sa province na pinanggalingan mo, meron kang 90 days para gamitin. Oo, yun. Buti pinalala mo yun. Kung galing ka ng outside ng Nova Scotia, binibigyan ka ng Nova Scotia ng 90 days para iparehistro yung sasakyan mo. Tips ko, kung magpaparehistro ka ng kotse, or lilipat ka galing ibang probinsya, pupunta ka dito sa Nova Scotia, bago kayo umalis, kumuha kayo ng Experienced Driver Certificate at saka Driver's Abstract. Basta kukuha ka ng dalawang yon, pagdating mo dito, magagamit mo siya pagdating sa insurance. Bababa yung insurance mo. Magiging proof mo siya na nagdadrive for how many years at wala kang history na accident. Last question. Pagdating naman sa lisensya, halimbawa, nasa Winnipeg ka, meron kang Winnipeg license, driver's license. Magagamit mo ba yun papunta dito? Ano ba yung process niyo? Para malinaw, ito po ay para sa mga taong mag-move from one province to another, they're permanently. Sa lisensya, katulad siya nung sasakyan, meron kang 90 days para magpapalit ng license. Hindi mo siya pwedeng gamitin more than 90 days. Kailangan mo magpapalit. So yun, pagdating sa lisensya, katulad ng sasakyan, may 90 days ka. Kailangan sa license ay pumunta ka lang dun sa Access Nova Scotia. Fill up ka ng form, bigay mo yung old driver's license mo. On that day, bibigay nila sa yung bagong mong driver's license. Kung pupunta po kayo dito, huwag nyo pong ipapakancel yung car insurance nyo hanggat hindi nyo po napaparehistro ng bago. Pag nahuli kayo, walang insurance sa kotse. From Winnipeg, pagdating ko po dito, tsaka lang ako nagparehistro. Nakuha ko yung bagong rehistro mula sa Nova Scotia, bago kong license. Gumawa po ako ng letter to cancel my insurance sa Winnipeg. Pinadala ko po siya through snail mail. Natanggap po nila yon. Kinancel po nila yung aking insurance sa araw na natanggap ko po yung panibago kong insurance. Natanggap pa rin po ako na parang cashback ba ang tawag doon? Reimbursement. Parang reimbursement kasi... Or refund. Parang refund. Nagbayad na po ako ng insurance ko dito bago, tapos nagbayad uli ako sa kanila. Parang doble insurance. Pero nung nakita nila na nagbayad ako nung araw na to, so babalik nila sa iyo yung pera. Mas mabuti, huwag mong papakancel. Pagdating mo dito, tsaka mo lang ipakancel. Sana nasagot po namin lahat ng tanong nyo. May na-miss po kami or meron kami nakaligtaan, i-comment nyo po ulit sa baba. Sagutin namin yan ng personal. Nandito tayo mga kababayan. Tulong-tulong. Kapit busy. Maraming salamat sa panonood. Maraming po salamat sa walang sawa nyo pong pagsubaybay. Maraming salamat sa pag-subscribe, sa pag-like, at saka pag-share. Sa mga bago po naming viewers, huwag nyo pong kalimutang mag-like and subscribe po sa aming channel. We want you to be part of our family. Yeah, and see you sa next vlog! So, yun! So, first question. Ang topic natin ay... Kanta ka